Simplicity, mindfulness, and awareness ang tatlo sa pinaka-importanteng katangian para ma-achieve ang mindful spending and saving. Ang sagot ay nasa pagiging effective ng kakeibo na improve ang ating habits, attitude. Kakeibo literally means household financial ledger. Hello, welcome to my vlog. Today, pag-usapan natin kung bakit simplicity, mindfulness, and awareness ang tatlo sa pinaka-importanteng katangian para ma-achieve ang mindful spending and saving through Japanese budgeting method called Kakeibo. So habang naglalakad tayo papunta sa Alpha Mart, pag-usapan natin itong topic na to. Ang Kakeibo ay paglilista ng household spending by physically writing using pen and paper. Take note, hindi itatype sa phone, sa iPad, or sa laptop. Dahil ang Kakeibo ay handwritten journal. Yes, very traditional talaga kahit uso na ang digital transaction. Ang purpose ng paggamit ng pen and paper or mano-manong paglilista ay para tulungan na matandaan ng utak natin ang detalye ng mga expenses at madali maalala sa ibang pagkakataon. Ang tanong, worth it ba na gamitin ang Kakeibo method to save money? Ang sagot ay nasa pagiging effective ng Kakeibo na improve ang ating habits, attitude, and financial well-being. Hindi lang budgeting or saving money ang goal ng Kakeibo. Sa totoo lang, mas target na ma-improve nito ang sense of mindfulness and awareness in relation to how we spend our money. Kakeibo literally means household financial ledger. Ito ay dinevelop noong 1904 ng isang first Japanese journalist na si Hani Motoko. Dahil naniniwala siya na money is the foundation of happiness. Why not? Diba? Hindi man tayo maging super yaman, pero at least we can live a comfortable life kung magiging mindful tayo on how we spend our money. Ginagamit ang Kakeibo Journal para i-monitor ang income or kita at expenditure or paggasta. Pero may mas malalim na purpose. Aside from being a mere spreadsheet or to-do list, this journal is designed para tulungan tayo na mag-reflect at maunawaan ang emotional connection ng paggastos ng pera sa pamamagitan ng mano-mano na paglilista ng bawat binili. At para makapag-reflect tayo kung ano ang mga necessity sa pamumuhay na magbibigay ng comfort and joy para sa atin. Tinuturuan tayo ng Kakeibo na ma-practice ang financial mindfulness. Mas mainam din physical money ang ginagamit dahil mas mararamdaman yung in and out or daloy ng pera sa palad natin. Hindi lang about sa pagtitipid at pag-iipon ang Kakeibo. It's also about learning to spend with purpose. So dyan papasok ang lifestyle of conscious consumption or pagbili ng mga bagay na nagsaserve ng purpose sa buhay natin. Eventually, madedevelop din ang mindfulness when it comes to thinking kung ano ang purpose and intention where we spend our money on. Another thing, kapag may purpose and intention, ibig sabihin, mas naka-align ang financial habits, personal values, and life goals. Mawawala ang tendency na gumastos sa bagay na hindi importante at walang value. Tandaan, simplicity, mindfulness, and awareness. Yan ang tatlong katangian na gustong ituro ng Kakeibo aside from tracking our expenses. Paano ba gamitin ang Kakeibo? At
At the beginning of each month, ilista ang income, fixed spending, and saving goal. Katulad ng diary, kailangan ilista lahat ng binili. I-categorize sa needs, wants, culture, and unexpected. Finally, nandito na tayo sa bahay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sample ng Kakeibo at kung paano ito ginagawa. Ganito ang itsura or ang layout ng Kakeibo journal. So, we simply have to indicate the month and the year, and then meron tayong week 1, week 2, week 3, and week 4. And then hahatiin natin into 4 categories yung mga expenses na ililista natin for week 1, 2, 3, and 4. And the categories are needs, wants, culture, and unexpected. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang itsura ng actual Kakeibo journal ko. This is for the month of June, this year, 2025. Dahil nasa week 1 pa lang tayo, so makikita nyo dyan ang lista ng mga expenses ko na divided into 4 categories. So, we have needs, wants, culture, and unexpected. Dahil alam naman natin na week 1 ang bayaran ng electricity, water bill, internet, so nandyan na sila. And then, nandyan din yung actual amount. Week 1, ang mga expenses ko, electricity, water bill, gas, internet, Netflix, toiletries, Dunkin' Coffee, Uniqlo pants, license renewal, fare, and foods. So, sa week 1 pa lang yan. For every page, dito sa notebook na to, gumagawa ako ng week 2, week 3, and week 4. Dito sa part ng Kakeibo Journal, kailangan nating i-indicate ang monthly income, monthly fixed expenses, monthly saving goal, and spending money. So, dito sa monthly income, nilagay ko lang 20,000. This is just for a sample computation. So, hindi talaga 20,000 yung actual na salary ko. Kumbaga, nilagay ko lang dyan yan para maipakita sa inyo yung sample computation natin. Etong monthly fixed expenses, yan talaga yung actual, as in, yan talaga yung mga fixed expenses ko every month. So, meron akong electricity bill, water bill, internet, Netflix, groceries, and gas. For monthly saving goal, ang saving goal ko is 5,000. And dito naman sa number 4, kailangan nating ilagay kung magkano yung monthly income, which is 20,000. Ima-minus natin yung 8,919, which is our monthly fixed expenses. And then, ima-minus din natin yung 5,000 pesos, which is our saving goal, equals 6,081. So, meaning to say, yung 6,081, yan yung magiging budget ko for week 2, for remaining week 2, week 3, and week 4 for the month of June this year, 2025. So, meaning to say, again, yan 6,081, pagkakasyahin ko yan sa mga unexpected expenses. I hope nakuha nyo yung idea on how to do your own Kakeibo journal. And I hope makatulong sa inyo ito, especially in spending and saving money. If you have question, feel free to comment down below. Thank you for watching. See you on my next vlog.